yung mga revelations ni Zaldico ay sila pa yung unang nagda-downplay at nagre-rebut or nagdi-debunk, no? Quote unquote. Pero yung mga testimonya ng kung sino-sino dyan, lalong-lalo na itong bagong whistleblower daw na sinasabi, ay talagang kaagad nilang niyayakap at tinatanggap na isang gospel truth. No? Ito talaga ay isang concerted effort para atakihin at i-demolish nga si VP Sara Duterte to lessen or in fact remove her in the running for the 2028 elections. At collateral damage na nga itong mga kaalyado ng mga Duterte, the latest of which is going to be Senator Bato de la Rosa. Una, sinabi kanina ni Attorney Guanzo na amin siya makapanayam na plan B itong kaso sa ombudsman. Uunahin muna nila yung impeachment, tapos pagluto ng impeachment, ito na yung kaso sa ombudsman. Sir AB. That is where I depart with Attorney Rowena Guanzo. I respect her views. She being a very brilliant lawyer and with some decades in government service. Pero sa tingin ko, iniba na nila ang approach, MJ, no? Kasi doon sa impeachment, no, ang rules of evidence doon very lax, no? Kaya ang sa tingin ko dito, MJ, inuna nila sa ombudsman so that the ombudsman now will have the premise of conducting their own investigation. Meron silang fact-finding, meron silang makukuhang ebidensya, kumbaga, quote-unquote, at malay down na nila yung mga premises for a plunder case or a malversation case. At ito na yun ang gagamitin nila doon sa pag-file nila sa impeachment after February 6 or on February 6 or beyond. Dahil nga may 1-year ban. So, ito na yung the ombudsman now will be doing the work, no, of Congress in the 20th Congress, the lower house of the 20th Congress. Inako na ng ombudsman ang trabaho nila. And in fact, I would even argue dahil sa dami ng mga dokumento na dinala nila na halos mapuno na nga yung isang L300 van, ibig sabihin, planchado na yung kanilang kaso, planchado na yung lahat ng mga aligasyon, akusasyon, mga ebidensya, kumbaga, no? Parang na-prepare na lahat, and then ibabalidate ng ombudsman. At ngayon, gagamitin nila ang resulta ng investigasyon ng ombudsman at sasabihin nila, ito, mas mabigat ito dahil finding na ito ng ombudsman. So yan ang nakikita ko. Kaya inuna nila ngayon na i-file doon sa ombudsman para yun ang gagamitin nila for the impeachment to give it a semblance na ito'y makatotohanan, ito ay mabigat, at ito ay dapat ikonsidera ng impeachment court na rason para nga mapatalsik itong si VP Sara Duterte, at not just mapatalsik, to bar her from running from any public office including the presidency in 2028, MJ. Isa na doon at Sir AB, yung recommendation ng ombudsman magpataw po ng preventive suspension sa mga opisyal na makikitaan po nila ng probable cause, lalo na yung mga kaso may kinalaman sa graft and corruption, dishonesty, misconduct, at anumang mga kaugnayang paglabag sa isa pong nasasangkot sa mga irregularidad, Sir EB. I do not know, no, I'm not a legal expert again, but as I understand, hindi covered sa isang preventive suspension or any administrative charges ang impeachable officers, no? Kaya nga sila ay yung impeachable officers like the ombudsman sa kanilang pwesto or any president, dahil nga sa what Boying Rimulya has done during his stint as DOJ Secretary, baka he will again test or push the envelope as to where the powers of the ombudsman can go. Kasi alam mo naman sila, ang sasabihin nila, okay, this is ambiguous ang batas dyan. They will try to make some actions that can be questioned sa Supreme Court. Sasabihin na nila, okay, gagawin namin ito,
Pagka sa tingin ninyo unconstitutional, punta kayo ng Supreme Court and it takes a very long time for our Supreme Court to rule on it, no? With all due respect to the highest court of the land, MJ. Malaman natin kay Attorney Sir EB dahil na ipaliwanag niya sa kanyang Facebook post yung hinahanap no na pondo ng Office of the Vice President na siyang subject ngayon sa mga kasong isinasampa laban kay Vice President misconstrued o nali sa loob po ng 2 taon. MJ, pwede na tayo mag-patch lang. Yes, pwede na tayo magsimula tungkol dyan. 12 million na yan, kumbaga ay naging issue. Mga nanonood at nakikinig, MJ, ito ay isang political aggregation lamang ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa loob ng 2 taon. Kaya dapat tignan ito, hindi hatol ito, hindi audit conclusion, at lalong hindi ebidensya ng pandarambong. No? So, uulitin natin yon, MJ, mahalaga yon. Walang COA na nagsabing may ninakaw. Wala po. No? So, yung actual, kung maalala natin, nung 2022, MJ, tumanggap ang Office of the Vice President ng 125 million sa confidential funds. No? So, 100% itong nagamit alinsunod sa pinahihintulutang confidential expenditures under the COA. No? Pangalawa, kung aalamin natin, noong 2023, gumamit ang Office of the Vice President ng humigit kumulang 375 million. Saklaw pa rin ito ng legal authority ng opisina at ino-audit ng special na COA until until now. No? So, ikatlo, merong notice, MJ, ng disallowance na 73.2 million. Ngunit, kung maalala natin, dahil sa kakulangan sa dokumento, hindi dahil sa pagnanakaw at hindi pa final, may karapatan na ipaliwanag itong mga disallowance na ito. No? So, kaya ang pinakamahalaga, binigyan ng COA ang Office of the Vice President ng unmodified audit opinion. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang significance nito? Ang significance nito ay maayos, legal, at wasto ang financial reporting ng Office of the Vice President. So, kung may korupsyon, hindi ito ang magiging audit opinion ng COA. Tandaan natin na independent body ang COA. Siya ang tinalaga ng ating saligang batas, MJ. No? So, ang tanong dyan ay saan ginamit ang confidential funds? Ito na yung kadalasan na tinatanong na ibinabato no? ng mga church groups na katunayan ay nakita ko gamit sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. No? At lalabas din ito. In fact, may Senate investigation tungkol dyan, but because they are confidential funds, kaya nga tinawag na confidential, hindi pwedeng sabihin. Pero babanggitin natin yung overview kung saan ginagamit ang confidential funds. Hindi ito palamuti sa budget. No? Gamit nga ito sa Joint Circular 2015-01. Kabilang dito, MJ, yung number 1, surveillance laban sa bantan sa seguridad. Malinaw yan. Yung kontra-terorismo, yung proteksyon sa mga opisina at sibilyan, yung intelligence gathering laban sa destabilization, yung information para sa law enforcement coordination. So, alam natin na nung 2022-2023 MJ, hinirap ng bansa ang pinaigting na aktibidad ng armadong insurgency, dokumentadong recruitment sa mga estudyante no? At professional, yung mga disinformation campaign laban sa Estado. So, mismong liderato ng CPP-NPA, kabilang ang yumaong si Joma Sison,
ay hayagang umamin at nagturo ng mga front organizations, di ba? Naging diskusyon natin yan sa iyong programa, MJ. Kaya hindi ito, MJ, linawin natin kasi may ruling ng Supreme Court, hindi ito red tagging. Ito ay dokumentadong realidad. Kaya mag-ingat lang tayo dahil hindi lahat ng kritiko ay rebelde. Hindi lahat ng aktivista ay kalaban ng Estado. Ngunit, hindi rin maaring magkunwari na walang infiltration. Lalo na kung ang insurgent leadership mismo yung nagsabi at umamin na ito yung mga front organizations natin. No? Ang kailangan ay eksaktong ebidensya. Ang kailangan ay legal na proseso. At of course, paggalang sa karapatang pantao, hindi pananahimik, hindi propaganda, no? So ang malaking tanong para sa sambayanan, habang inuusisang Office of the Vice President sa daang milyon, may isang tanong na ayaw sagutin ng marami. Ito yung nababanggit din ng ating kasama ngayon na yung ating guest at iba't iba pang mga guest ninyo. Bakit walang galit sa 4.57 billion na confidential at intelligence funds ng Office of the President noong 2023 lamang, MJ, no? So, para sa konteksto nito, MJ, 10.4 billion ang kabuang secret funds ng gobyerno sa isang taon. So, 3.6% lamang dito yung bahagi ng Office of the Vice President. Pero ang target ng demolition narrative ay ang Office of the Vice President. So ang tanong, nasaan ang investigasyon? Nasaan ang galit? At nasaan ang impeachment talk? Hindi ito accountability, MJ. No? Ito ay malinaw na political selectivity. Opo, thank you, Attorney Valera. Pero kay Sir EB naman, grabe ang ngit-ngit, no? Paggalit ng DDH, Duterte diehard haters, kay VP Sara. In fact, may kaso sila ngayong araw laban sa Vice Presidente. Pero hindi man lang nila na-mention, Sir EB, si former Speaker, at ang pinangalanan ni Senator Amy Marcos sa kanyang pong public confession. Anong masasabi mo dyan, Sir? Yun na nga, no? I agree with Attorney Valera na this is political persecution, selective political persecution, at ang pinaka-target nila simula pa noong middle of 2023 ay yung mga Duterte talaga. And it started, no? Let's just backtrack a bit, MJ, no, para sa ating mga audience. Nagsimula ito yung kanilang desire, no, na talagang to perpetuate themselves in power, no, tulad ng first Marcos regime, doon sa peke na People's Initiative to amend the Constitution under the guise of amending the economic provisions of our 1987 Constitution, at kung saan na-expose ito ni Pangulong Duterte, no, former President Duterte. At doon din nag-umpisa ang mga ginagawa nitong ating mga kasama, ang mga kapatid sa Coast Guard ni na Secretary Gibo Teodoro, ay doon din nag-umpisa ang kanilang very provocative actions doon sa disputed areas of the South China Sea, kung saan ginamit nila ang template ng Pentagon CIA-funded Guardianate Center Project MUSU, na ang pangulo nito or ang lead nito ay si constantly nakikita natin sa mainstream media na si US retired Air Force Colonel Ray Powell. Doon nag-umpisa yon, no? So nung nag-umpisa na yung ganon na pag-atake nila doon sa former president, parang it crossed over na crossover na rin ito doon sa pagtira nila kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, kung titingnan ninyo, in 2023, all fronts, all hands on deck talaga against the Dutertes.
Okay? Hanggang sa itong si BP Sara nga ay hindi na nakatiis at bumigay na nga siya at yung mga kasama niya na rin ay tila baga nawalan na ng pag-asa na yung dagok ng relationship nila ay meron pang patutunguhan na mabuti. So, hanggang doon, ang ating mga kaibigan dyan sa kabila na talagang very anti-Marcos noon-noon pa, tila baga tikom ang bibig sa mga pinagagawa nitong administrasyon na ito. And then, it was revealed to us in sometime in November, doon ni si BP Sara mismo nag-reveal na there is an impeachment complaint that's going to be filed against her. At doon nakita natin ang itong mga left-leaning groups, no, na sabi nga ni Atty. Valera kanina, ay yung iba ay admitted by no less than Jose Maria Sison na kanilang mga legal fronts, no, above ground operatives, na nakipagpulong doon kay Martin Romualdez, no, then Speaker Martin Romualdez. So ibig sabihin, ang mga pangyayaring ito ngayon, no, the most recent of which, ito yung pag-file nila ng plunder malversation cases against the BP, it still follows the same playbook, no, as manufactured in 2022 or even 2023, and the mastermind of that plan is no other than Martin Romualdez and his first cousin, Bongbong Marcos. So kaya masasabi mo at masasabi natin na hindi nila ma-mention. Even doon sa mga rally nila, MJ, no? And I think Atty. Valera would agree with me. Even sa mga rally nila, ayaw nilang mabigkas at hindi nila mabigkas-bigkas itong pangalan na Martin Romualdez, no? Hindi nila mabigkas-bigkas yan. Kung titingnan ninyo, yung mga revelations ni Zaldico ay sila pa yung unang nagda-downplay at nagre-rebut or nagdi-debunk, no? Quote unquote. Pero yung mga testimonya ng kung sino-sino dyan, lalong-lalo na itong bagong whistleblower daw na sinasabi, ay talagang kaagad nilang niyayakap at tinatanggap na isang gospel truth, no? So, again, let us go back to the premise of this discussion. Ito talaga ay isang concerted effort para atakihin at i-demolish nga si VP Sara Duterte to lessen or in fact remove her in the running for the 2028 elections. At collateral damage na nga itong mga kaalyado ng mga Duterte, the latest of which is going to be Senator Bato de la Rosa.